Biyahe na naman ako at habang ako ay nagmamaneho, gusto ko na namang ma-inspire ko kayo. Tayo ay binigyan ng Diyos ng mga pakiramdam. Tayo ay nakakakita. Tayo ay nakakarinig. Tayo ay hinahaplos at tayo ay nakakaramdam, nakakaamoy at nakakapagsalita. Pero naisip ko, ginamit ba natin ang damdaming ito sa kung saan gusto ng Diyos nating gamitin ito? Sa nagaganap sa ating mundo, maraming ang lumalabas sa bibig ay mukhang katotohanan, pero hindi ito totoo. Maraming nangyayari na ipinalalabas na ang katotohanan ay ang kamalian. Maaring ginamit ang isipan at utak at ginawang hanap buhay na baluktutin ang katotohanan para ang mali ang siyang magmukhang totoo. Sa ating bansa ngayon, maraming nagwi-witness. Ang aking dasal, sana'y magamit ang ating mga pakiramdam upang makapaglabas ng tunog o mga salitang tunay na magsasabi ng katotohanan. Tayo'y binigyan ng mata. Sa araw-araw, tayo nakagagalaw dahil meron tayong paningin at merong mga pagkakataon na gagamitin tayo ng Diyos para masaksihan at makita natin kung ano ang mga mali. Pero yung bang nakita natin ay siyang ating sinalita. Nung tayo ay tinanong, pawang katotohanan ba ayon sa ating nasaksihan ang ating nilalahad? Meron din tayong tainga para makarinig. Marami tayong naririnig na mga usapan. Ginamit ba natin itong magagandang usapang ito para ma-inspire ang mga taong nakapaligid sa atin? Binigyan ba natin ng puri ang mga taong nagsasalita ng maganda patapos nating ito ay marinig? O tayo ay nagbibingi-bingihan? Meron tayong narinig na tama, ayaw nating ayunan. Meron tayong narinig na kamalian, o saksi tayo sa mga narinig nating katiwalian, pero ayaw nating magsalita. Sayang. Binigyan tayo ng Diyos ng ating pakiramdam para masabi natin na tayo ay tunay na minamahal ng mga taong nakapaligid sa atin. Minsan masyado tayong umaasa na kailangan tayo yung pagsalitaan pa na tayo ay mahal nila. Samantalang binigyan tayo ng pakiramdam para kahit na hindi na nagsasalita ay mabalikan natin ng higit na pagmamahal ang mga taong nagpaparamdam sa atin. At higit sa lahat, binigyan tayo ng bibig. Binigyan tayo ng Diyos ng ating bibig na siyang maglalabas ng laman ng ating puso at isipan. Ginamit ba natin ito sa wasto? Sa nangyayaring mga investigasyon ngayon, ang panawagan ko, sana'y wag natin baliwalain kung bakit tayo ay niregaluhan ng Diyos ng ganitong mga pakiramdam. Sana kung ano ang ating nakita, kung ano ang ating narinig na hindi wasto, sana ay ipaalam natin sa pamamagitan ng ating mga bibig. Sa ganung paraan, hindi naging sayang. Tandaan natin, baka tayo ay gamitin ng Diyos upang maging daan sa mas ikakaayos ng ating bansa. Sana ay na-inspire ko muli kayo. Ito ang inyong kaibigan, si Bro Jonats, sa isa na namang Bro Jonats Tip Talks. Hanggang sa muli!